Hello, magandang umaga po. No? Dito, ipapresent ako sa inyo ang isang katotohanan. Pero bago yan, magandang umaga sa lahat. At ako'y bumabati sa lahat ng mga Pilipino na gustong lumaban para sa katotohanan. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang istorya na napakahalaga para sa bayan natin. This is a story about drugs, about the corruption, the ever present corruption among the media. At ang involved po rito ay yung dating dalawang presidente ng National Press Club na si Benny Antiporda at si Paul Gutierrez. Ito makita mo, sabog ang bahay. Ang sabog ang kanilang pinagmamayabang. Dito yung dalawang ito na may medyo maitim ang karakter ng dalawang ito. Mag-amo ito. At ang boss nito si Benny Porta at kanyang tauhan si Paul Gutierrez. So, pakinggan ninyo ang hamon ng katotohanan sa kanila ay dapat ilabas ang katotohanan. No? At ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Good morning po. No? Kay Sebastian Sarting Gonzaga, Ivy Grace. Kay Ivy Grace Zia, good morning. Mga dalawang ito, pinakauna. So anyway, ito na po, no? Bago magsisimula, para natin. Pero bago po lahat, nais ko lang po sabihin sa inyo na wala po talaga tayong, wala tayong sapat na panahon para maglamierda, sapat na panahon para magtambay, para antayin ang magandang kinabukasan natin. Kundi, ito yung pinaglalaban. Tayo sa ngayon po ay mga api, pero ang karapatan po at ang lahat ng kaginhawaan ay hindi po yan binibigay sa mga inaapi at sa mga taong mga maralita. Kundi ito po ay ipinaglalaban para na tayo mananalo. It's the only way and there's no other way. At ito rin po ang paraan na makikita niyo, matungkay ninyo para manlaman ng bawat isa at may sa isip na sa bawat isa ang kahalagahan ng pinaglalaban ang inyong boto. Ito na po. At kailangan maging matalino lang ang inyong boto. Ito, umpisa na natin po. Telma Mandiego, good morning. Lorenzo Mercurio, good morning. Bernardo Mindiola, good morning. Ito po. At tandaan, bago ko umpisan, gumawa na po ako ng disbarment complaint laban sa mga abogado ng Comelec na pumirma ng isang petition para ako patanggalin bilang isang kandidato pagka-senator. I'm matulog lang ako pag gising, isasampa na natin ito. And at the same time, I will file additional motion na ipa-inhibit patanggal ko sa commission. Ito si Mr. Jocelyn Garcia at saka si Perolino Ampulokyo ng commissioner ng Comelec sa paghawak ng kaso. Okay? Ito na ngayon. Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, yung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Lokigan, ni Katipa. Okay, no? Mahina daw ang boses ko kanina. So anyway, ulitin ko lang mga kaibigan ko, ako po ay kahit wala pa akong tulog, nais ko lang ibalita sa inyo na natapos ko na po ang reklamo na ginawa ko para sa pag-disbarment, pagpapatanggal sa abogado ng 5 abogado ng Comelec na pumirma ng kaso na gagawin ako nuisance candidate sa pagkasenador dito sa Comelec. Itong mga abogado na yan po ay sakop ng departamento ng Comelec, ng tawagan ay Law Department. At katapos niyan, matulog lang ko, kasunod ang gagawin ko ay yung pagpapa-inhibit, pagpapatanggal sa kaso at hingiin ko kay Garcia, Chairman Erwin Mojica Garcia at saka si Commissioner Jaime Ferolino Ampulokyo na huwag sila umupo sa kaso ko. Sabi ni Fortunato, nagkataon lang po niya na weak ang aking kasi hindi ko kagad na lagay.
pasensya na po, pasensya kasi wala man akong katulong. Ako lamang isa. Si Rowena Yamani, grabe ang corruption during Duterte's admin. O sa Duterte's admin, to sa talagang sobra, inamin ko siya, masobra pa kay Bongbong Marcos. So Olive Barbie, although kay Bongbong maraming po corruption, pero sa flood control man sila, no? Pero kay Duterte, parang masobra pa. So Fortunato si, pasensya na ha, Telma Mondiego, Lorenzo Mercurio, ito na po, pakinggan nyo para ang hope ko naman dito ay may paabot sa mga ating mga ibang mamamayan para magiging matalim ang kanilang pag-iisip at sila po ay hindi matatakot na boboto ng tama para sa nalalapit na eleksyon sa May 12, 2025. Ito naman po ang ating pakay dito. So Olive Barbie Ariel, good evening. Sa Kuwan Palasa sa Israel. Sana maganda ng kalagayan sa Israel ngayon. Na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong. Ulitin ko lang ha, ulitin ko Illegal lang. drug shipment na ito under Bicaba Trading. Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquigan, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi Gusto ko lang malaman ninyo, sino ba si Paul Gutierrez? At saka si Benny Antiporda. Yung dalawang yan po ay dalawang dating presidente ng National Press Club. Ha? Maupay nga aga kay si Castor Narumbaba. Ha? Saka aga tanan nga waray-waray sa Biliran, Leyte, ag Samar. Tapos magandang umaga din kay Maximo Dakaya. Tapos Watani, Japan, Ahayo, magandang umaga. Engineer Dr. Tol, sana po makapasok ka sa senatorial election. Pagdasal po natin. Si Olive Barbie Mariel, andyan, magandang umaga sa inyo. Sa Israel pala siya, sana magandang ano. So, ito na po. Ang topic natin ngayon si dating press club president na si Paul Gutierrez at saka si Benny Antiporda. Ito po ay, kung ako ang fair assessment ko sila, ay lagi po silang madilim yung kanilang mga tinatahak. Press club sila pero nakikipagkutsaba sila sa mga maitim na tao, maitim na mga sosyedad, maitim na mga lipunan. Ito po sila. Sila po ay mga kinukonsidera ko ng mga anay sa hanay ng mga mediaman. Ito po sila. Hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto, ang naisip kong isakripisyo Maayong ang aga, buhay Robert Cajoniro. para po kami lahat ligtas. Akala ko po Ay, lahat kami Grigiani. maliligtas. Beach I am time, under maupay. juris, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. Hapon pa lang During the kulog Senate po sa hearing, Your Honor, LA. the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na. Yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Magandang umaga ka dito, Silva Espinilla The name of Benny Jr. Antiporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antiporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think
Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez? Good morning, North Sumabaw. Good morning, Regina Rito. Candido Isilva Espinili Jr. May babalik talaga yan. License natin. So may I Si ask if Negridiani. Mr. Midstan. Antiporda and Mr. Maupay na Gutierrez kulok. has taken their oath? Kulok pala Have you ngayon sa taken your kana. oath? Thank you. LA. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you Lidio taken your Gamay. oath? Good morning. Doc Engineer Okay, Toto so, Kausing. Comsec, please Takot sila administer the oath mapanalo of, Mr. Paul Sa tingin Gutierrez. ko naman takot sila. Habang nag-uot si Paul, ito Sir, muna please niya. raise your right hand. Ayan si Do you Paul swear to tell Gutierrez. the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo na-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saan government agency yun. Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording in Paul Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antiporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman, I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Klaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas.
At that time, we're really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban nung pa man sa Senado eh. No? Sandali, So, Mr. Paul Gutierrez. Opo. Ikaw ba ang doktor ng Senado? Hindi Bakit po, pa hindi sasabihin po. mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media Grabe. Nakakatakot si Johnny Pimentel, when the Senate hearing was being conducted. Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Opo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall nung oras, Mr. Chairman. Hindi, but bata ka pa naman, Mr. I- Paul Gutierrez. Do not say lies. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po. Araw. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po mga after lunch po siguro. Yan. Mas The hearing. malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumunta ka, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo. Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At- That is a very flimsy excuse. Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate? O, pasabihin mo totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede nilang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nga dito, dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ng Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Opo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni na Colonel Asierto. Sinungaling. Hindi po pwede yan kasi mas marami akong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano ba ako naman napakalayo sa lohika, sa syntax, yung mga pinagsasabi mo, Paul. Halata na nag-imbento ko ng istorya eh. Hindi ka naman doktor, bakit ka pumunta na nakasakit yung tao? Pare-pareho lang tayo, basta pag pumunta ka doon, kung talagang in good faith ka, dapat nagbitbit ka ng photographer mo, o the best, habang nag-interview ka. Tapos ikaw ay kinukunan mo ng video para on the level, on the record, lahat na tanong mo. So, ibig sabihin, sa gitna mo na nagdi-deny at saka kay Jimmy Guban na nagsasabi, inaakusa ka niya na tinakot mo siya na papatayin ng pamilya niya kung babanggitin niya si Man Scarpio na asawa ni Sara Duterte, na si Pulong Duterte, at si Michael Yang na talagang involved sa droga. Kaya wala, ang depensa mo, marupok.
Sabog Ano ka. pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako. Isa pa, iyan pang nagpagkakasinungaling niya. Hindi security ng Senate ang kasama niya. Babae, staff, hindi naman security yun. Nagsinungaling ka pa, oh. Sa gitna, tandaan nyo, sa gitna ng nag-aakusa at inaakusa, at kung on the level na nag-aakusa, pare-pareho silang, wala silang pare-parehong dokumento, at pag nakita mong isa, video autobili ang sumasagot na nagdedepensa, nagsisinungaling ang nagdedepensa. Yung assertive kasi nakita mo sa kanyang ugali, ibig sabihin matapang siya magsasalita, wala siyang bahid na takot. Kaya doon ako naniniwala kay Jimmy Gumban. Senate security sa aking maling ginawang aksyon at nasisigurado ko rin po dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang Alam mo, balita sa Mr. Chair, Senado. Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very clear. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? may permission. Gaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Kamag-anak Hindi po. mo ba siya? Hindi po. Di pala, bakit ka concerned sa kanyang sakit? Hindi ko nga nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita because ko. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Gutierrez. Mr. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, witness Mr. na Chair. ito. Okay, kasi sa sunod, may hearing pa naman sa sunod. Sigurado ito makukontempt ito kung papatuloy niya kung hindi siya aamin ng katotohanan na siya ay sinabihan ni Benny Antiporda na kanyang boss na takutin si Gumban, si Jimmy Gumban, na huwag banggitin si Michael Yang, si Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte at si Pulong Duterte with regard to involvement sa droga. Na ang terrorist threaten ako nung tatlo. Then, ito Ngayon, ulitin marami na natin. naman po siyang palabas. At that time, we're really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumatanda. Walang sakit. Kunwari ka pa. Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Hindi, bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Do not say lies. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You to... know, gabi o Contempt ka na araw dapat po ni yan, Karaps araw-araw. Paduano. mga umaga o hapon. I believe after the hearing po yan, siguro po, mga after lunch po siguro. Oh, yan. Mas After the hearing. malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Ngayon, pumunta ka, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon Tama, kay ipatawag din si Jimmy Senator Guban? Gordon. Yung tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. Yun lang ang pakay mo. Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At- That is a very flimsy excuse. Hindi, Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the Napangiti din truth? si What Jimmy is Guban, the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate. Pasabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon
sa kwarto ni Jimmy Guban. Tinanong Dapat ko rin po, patawag si Gordon. unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede niya lang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang nilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally, hindi po nangyari yun, Mr. Chairman. Ba, Mr. Paul Gutierrez, Mr. Chair, isalaysay mo nangangatwiran ka na lang. dahan-dahan mong isalaysay, pagpasok mo doon, hanggang natapos lumabas ka, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Guban? Ang natatandaan ko Simulan mo sa from the very beginning. Sabi mo, kamusta ang katawan mo, Apo. kamusta ang health mo, o sunod, anong tinanong mo? Tapos nga po, tinanong ko po siya kung anong gagawin niya sakali pong ilaglag nga po siya ni na Colonel Asierto. Sabi po niya, hindi po pwede yan kasi mas marami akong alam sa kanila. Tinanong ko rin po siya kung yung pong isang dating opisyal ng National Press Club na palagi po namin nakikita sa hearing, kung yun ba ang kanyang kaibigan na nag-PPR sa kanya, hindi po siya umimik doon sa tanong na yun. Ano pa, Mr. Paul Gutierrez? Yun lang po ang natatandaan ko, Mr. Chairman, sapagkat kung may bahid po ng katotohanan ng sinasabi po ni Mr. Guban, Mr. Chairman, unang-una po, dapat po ako po ay pinagalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Dapat din po, nasisigurado ko sapagkat kasama po namin doon ang isang security po ng Senate, nasisigurado ko pong isusumbong po ako ng Senate security sa aking maling ginawang aksyon. At nasisigurado ko rin po, dahil stricto po si Chairman na Dick Gordon ng mga panahon na yon, ay malamang po hindi na po ako nakapag-cover pa ng anumang balita sa Mr. Chair, Senado. Mr. Paul Gutierrez, ikaw ay nagsisunungaling, very Oo, tama. Sisinungaling. Bakit? Kaano-ano mo ba si Jimmy Guban? Why are you so concerned about him na binisitahan mo siya doon in spite na labag doon sa rules ng Senado? Why are you so concerned with Jimmy Guban? May permission. Kaano ba mo siya? Kaibigan mo ba siya? Hindi Kakamag-anak po. mo ba siya? Hindi po. Hindi ko nga, nakita ko nga lang po siya sa unang Just nakita ko because po. of that, because of your concern, you go to a resource person of the Senate hearing when you know it is not allowed, when you know na labag yun sa rules ng Senado, para lang tignan siya, tapos baka ilaglag siya, yun lang. I'm Hindi sorry. ka pinapaniwala yan, Mr. Paul I'm sorry, Mr. Gutierrez. Chairman, but hindi po concerned. Maybe po yung pong pagiging curious ng isa pong reporter kung ano ba talaga ang katotohanan po sa sinasabi po nitong Ewan ko, witness Mr. na Chair. ito. Kayo ba ay naniniwala na pumunta doon si Mr. Paul Gutierrez dahil lamang curious siya, dahil concerned siya sa health ni Mr. Guban, o kung concerned siya baka ilaglag? Naniniwala ba kayo doon? Well, for this representation does not believe you. There is a deeper reason, there is a more compelling reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban, and the main reason for that is that you threatened him to keep silent. Sinabihan mo sa kanya na huwag kang magsalita, huwag mong bagitin itong mga tao nito. Alam namin yung pamilya mo, alam namin saan nag-aaral. Yun ang pinuntahan mo doon, Mr. Ah, Gutierrez. sinungaling. Antonio Mr. Jimmy Almonte. Guban, andyan. Ito mga media na kurap eh. Harap tayo sa buong Kinamumuhian ko itong mga media na to eh. Yun ang pinakamagaling na magsinungaling na reporter. Tama ka, Jimmy. Dahil ano po ang pinakadahilan bakit niya ako pupuntahan sa kwarto ko na hindi nga kami magkakilala. Hindi ko siya kaano-ano. Hindi rin ako humihingi ng tulong sa kanya. Oh, Wala naman po ako nagpasabi na, Mr. Paul, tulungan niyo nga po ako dahil malakas kayo kay ganito. In fact, Your Honor, hindi ko rin ho kilala si Mr. Bini Antiporda. Sa kanya ko lang din nakilala at nalaman ko rin lang doon na si Bini Antiporda at Michael Yang at siya.
Di man ako nag-i-interest sa National Press Club. That is not my job. Oo, Sila tama. din nagsabi. Doon ko lang din po, Your Honor, nalaman na sila ang officers ng National Press Club. Yan, mga presidente Okay, ng okay. press club. Your Honor, thank you. Oh. Ginagamit nila sa kalokohan ng National Press Club. Ano talaga ang sinabi sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez? Oo, tama si Antonio Almonte, may malakas na nagutos. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapadali, si Bini mamamatay Antiporda. kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako, ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. So doon po nila ako terminated. At may kasama po yan, hindi po guard. Empleyado ng Blue Ribbon na babae. Kaya nga po ako binuksan sabi mo, escort. dahil yun ang kumatok sa pinto. Tiga Blue Ribbon to. Inadmit niyo po, sana admitin niya kung sino rin po yung empleyado na kasama niya. Thank you, Dahil Mr. Jimmy Guban, Mr. Chair. Wala, halata na na sinungaling ka, Paul. Naniniwala sinasabi ni Mr. Guban. Because yung sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez na pumunta doon siya sa kwarto para tignan lang yung kondisyon ng katawan ni or yung health condition at saka concern siya, hindi man nakaano-ano si Jimmy Guban. It's very clear, Mr. Chair, that this person is lying. Now, may I now ask Mr. Benny Antiporda? Ayan, Santi Porda. Benny, good afternoon. Good afternoon Tinanggit po. ni Jimmy Guban that Yan, si tried Jimmy to Sivan, call him Ben Antiporda. 3 times dito sa affidavit po niya. Totoo po ba ito? Wala pong katotohanan yan. In the first place, hindi ko po siya kilala, hindi ko Bigyan ka naman. alam ang number niya, at lalong hindi ko rin po kilala yung mga sinasabi niyang taong connected po sa akin, especially po si Mans Carpio, si Michael Yang, at ito pong si Nakangisi na si Jimmy Congressman Pulong. Guban sa iyo. Hindi po, in any way, hindi ko po pa sila nakausap, personally or digital, wala ho talaga. Electronically, wala po. Hindi ko ho sila nakausap at hindi ko rin po sila kilala. Kilala ko lang po sila dahil mga personalities po sila na nakikita po natin sa TV. And dito naman po, sa sinabi po ni Colonel Asierto, well, hindi ko po dinideny na nagkaroon po kami ng pagkikita, pero ito po isang casual na pag-uusap noong September po. Dito po, nandito pa ho yung text. Ako po inimbitahan lamang ni Raymond Burgos na isa rin pong kasama sa pamamahayag na dati rin pong taga People's Journal mag-merienda sa UCC Cafe dito po sa Tomas Morato. At doon po, nandito nga po yung date para ho September 13, 2018. Etong date na to, hindi ko po alam kung nag-umpisa na po yung Blue Ribbon investigation o hindi. Pero wala ko kami pinag-usapan tungkol doon sa Blue Ribbon eh. Ang alam ko kung pinag-usapan namin is nagkaroon lang ng kwentuhan at he's trying to reach out to the present administration dahil bad-looking po si Asierto when it comes to doon nga po sa pagkakatanggal niya sa PNP. So, hindi ko po siya kamiting. Ang kamiting ko po si Raymond Burgos na kami po nagkita long time no see po kami. Dahil ang huling communication po namin ni Raymond Burgos is nung February 15 nung magbe-birthday po kasi ako at iniimbitahan ko si Senator Ping Lacson at that time. Kaya kausap ko po siya dahil siya po ang PR ni Senator Lacson din po. No po? So, nagtataka po ako bakit ganyan po yung naging statement ni Colonel Asierto na wala po kaming pinag-usapan tungkol po sa anumang tungkol sa drugs or anything. Wala po. Ang alam ko pong napag-usapan nga po namin, yan pong issue nga po ng AK-47 na vehemently dinideny niya. No po? So, nagugulat po ako. Anong concern ko para pakialaman ko yung drug problem nila? Wala ko. At Sinungaling talaga, Benny. uulit-ulitin ko po, yung Charlie po, kahit na ho sa panaginip, hindi ko pa nakikita at hindi ko rin ho kilala. Hindi ko ho kilala si Charlie. Wala ko kung kilalang Charlie. Charlie Tan! Ano po? Mr. Chair, okay na yun. Okay. Ayan. Po. Ngayon, Benny,
Wala ka mamaya kay Karaps Paduano. Kilala mo ba itong si Miss Mangawang ng Bureau of Customs? Opo. Kilala po. Official po siya ng Bureau of Customs. Nasaan na po ito ngayon? Ang alam ko, official pa rin po siya ng Bureau of Customs. Mr. Chair, I believe that we should call this person to Mga next taga-custom, meeting. kilala nyo ha, kasi Okay, marami based on kang the affidavit smuggling of, ha. Mr. Jimmy Guban, paragraph 20. Sinasabi ni Jimmy Guban na itong si Miss Mangawang o the Bureau of Customs called him. Tapos sinabi ni Miss Mangawang na yung Bicaba trading shipment which contained Bicaba. illegal drug shipments. Sinabihan si Guban na, Jimmy, anong magagawa dyan sa shipment na yan? Kinaparing Benny Antiporda yan. Sabi naman ni Jimmy, wala na akong magagawa. Huli na yan. So, ito ba, Mr. Benny Antiporda, totoo po ba ito na kasama ka dun sa shipment ng illegal drugs? Kasi sinasabi niya, baka may magagawa pa tayo dyan. Kinaparing Benny Antiporda yan. Sir, makikita, Mr. Chair, makikita naman po natin, they contradict their own statements. It is clear that Colonel Asierto said that I'm not in any way connected or have knowledge on the shipments of drugs, no? Because in the first place, I hate drugs. People know that. Even my own family, kapag na-involve po sa drugs, ako po mismo nagpapakulong. Tauhan ko po, ako rin po nagpapakulong. On record po yan, kaya ko hong pangalanan isa-isa yan. Chairman, Uh, Mr. Chairman. Ayan. Patay ka kay Karaps. Paduano with indulgence Ikaw of, pala nagpalakad ng mga drug na ko na. Yes, to make it clear, the statement of Yung drugs na parating na smuggling nila ni Michael Yang ha. Ikaw pala Benny Antiporda. Sa Bicaba, sabi ni Lourdes Mangawang, kinausap si Jimmy Guban kung anong gagawin para mapasok, mailabas yung kargamento ng droga. Sir Bennett. Eto. Asierto never Karaps said Paduano. that you are not involved. Si Boy Content. Wala siyang holding sa'yo. Wala siyang information. But it does not follow. Kaya pakicorrect lang po yung statement mo because there is no conclusion yet with regards to the statement of Asierto. Don't use that statement. Wala siyang holdings. Wala siyang inter-report sa'yo. But again, that does not follow. Oh, Thank you, Mr. yan ha. Chairman. Just Di to ba correct the nakakatakot statement yan? of Antiporda. with due respect Boy, to the galit na galit si Thank you Karaps for, Paduano clarification, Sige, Mr. pa-contempt Chair. ko si Antiporda. But again, that is how I understand the statement of the good That's how you understand, but that is not the truth. Okay, that is not the truth. Sige, pa-contempt ko si Antiporda. Kasi as if the statement of Asierto, parang wala kang kinalaman, but that is not conclusive. Oh, maraming salamat. Andiyan na si Chong. Sa Mr. buto. Chair, I have no- Role Mr. Elibaro. Chairman, ganito lang po, with the indulgence of Jose Santos. Congressman Pimentel. Mr. Chairman, may I move that we invite Mr. Charlie Tan? Okay. Because Charlie Tan was Para mentioned. malaman kung magkalaban-laban. Antiporda denies that he knew Charlie Tan. At the same time, Mr. Chairman, I also move to invite Small. Councilor Small. Do you know Councilor Small? Bilyera. Oh, you don't know again. Oh, Mr. Chairman, we invite Councilor Small Abiliar and Nako, baka nyo kasi ng hearing yan. para magkalaman-laman. Masigabong, palakpakan. There's a motion to invite Mr. Charlie Tan and Councilor Small Abilera in the next scheduled committee hearing of the Quad Committee. Are there any second? Okay, anyway, at tama na tayo dyan. At ang totoo lang dyan is medyo nakaka-exciting sa sunod na hearing. Ha? Tinatanggi kasi ni Benny Antiporda na dating presidente ng National Press Club na kilala si Charlie Tan. Kasi sabi ni GB Guban, sabi pala ni Asierto, nagkita sila ni Colonel Asierto sa isang restaurant at nakiusap daw si Benny Antiporda na patungkol kay Charlie Tan. Okay? Oh, si Charlie Tan, sabi naman ni Benny Antiporda, hindi niya kilala. Pero si Charlie Tan ay isa sa kasama ni Michael Yang. Sila, lumalabas dito na tumawag pa si Lourdes Mangawang, sabi ni Jimmy Guban kay Jimmy. Sinabi na tulungan si paring Benny Antiporda.
doon mailabas ang kargamento. Ha? Yun pala, yung kargamento na yon, yun po ang tinuturo na kargamento na laman ay mga droga. Ha? Bakit kayo nakikialam sa trabaho dyan? Okay? Good morning, no? Francisco Antonio Mabunga, Alan Sarte, Rolly Arevalo, Angeliana Setchong. Salamat po sa mga tulong ninyo. Rene Reganas, Antonio Almonte. Tapos si Eleanor Claveria. Okay, so Marcelo Dacanay Milian. So hanggang dito na lamang muna tayo. Si Bernardo Emendiola Ignalagim, Antonio Almonte, Mitch Tan, Maximo Dacaya. Mikoy, dito ka naman. Hoy, ba't mo pinagtawanan kapariho mong kalbo? Bakit? Pogi naman ako kaysa yun. Spartan, huli pero hindi kulong. Galing magtanong. Rosel Zita, gandang umaga, idol. And my future president. Okay, tarang tatakbong presidente, baka nuisance na naman ako. Fortunato Jose, dapat yan si Gutierrez makontempt. Sa sunod yan, makukontempt yan. Si Japi Arante Piñalosa, so Jessina Arbe, Maximo Dacaya, Jose Catalan Upilas, Marcelo Dacanay, Enrique Mentile, John Cabinbing Cabunyog. Tapos si Maxima Dacaya, Mitstan Lidio Garmay. Okay, good morning. Si Nords Lumabaw, Reggie Narito, Candido Silva Espinele Jr., Robert Canonero, Alegrigiane, Mitstan. Tapos si Andronico Ruda, Iwatani, Japan, Ohio. Magandang umaga, Engineer Tuto Kosing. Sana po makapasok kaya sa senatorial. Pilitin po natin yan. Si Castor Norumbaba, si Olivia Caime, Maximo Dacaya, Oliver Bill Ariel, Rowena Imayamani. Grabe ang mga korupsyon sa media, no? During the 30 days. So anyway, si Lorenzo Mercurio, Sebastian Sarting Gonzaga, Bernardo Ignalagim. Okay, shout out sa lahat ng mga team replay. Shout out sa inyo lahat. Sino pa ba? Si Romel Bengson, Alan Durana Quizon, Joel Benaventura. Kumusta na po yung kaso sa nagalis sa iyo bilang senador, candidate? Ito na po, nagsampa na po ako, natapos ko na po yung complaint for ang tawag niya, complaint for disbarment. Patanggalan ko bilang abogado yung mga abogado ng COMELEC na nagpumirma na ako'y papaalisin na wala namang katwiran ng kanilang ginagawa. Oscar Paderes, Binbien. Tapos sino pa? Francisco Antonio Mabunga, Angeliana Setchong, natawag ko na. So, okay, Oscar Fideres. O, yan lang po. Magandang umaga po sa lahat at sa ulitin naman. Magandang umaga! Benny Antiporda, Paul Gutierrez,